Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ngayon ang kwento ng isang ama at ang kanyang mga ginawang sakripisyo para sa kanilang pamilya. Siya ay si Juanito. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya wala akong regular na trabaho. Minsan, pedicab driver ako. Minsan naman, umi-extra ako sa construction. Mahirap ang buhay namin kaya kahit wala akong maayos na trabaho, ginagawa ko naman ang lahat para mapag-aral ko sa mainam na paaralan ng aking mga anak. Nangungulekta rin ako ng basura minsan sa mga food chain. Kahit anong trabaho, basta legal, pinapasok ko para maitaguyod lamang ang aking pamilya. Mang Juanito, Sir. Mabigat yan. Kaya ko ito, sir. Pati ng pedicab ko, kaya ito. Maaga kaya tang dumaan ngayon. Ay, sir. Maaga akong uuwi kasi birthday ng anak kong pangalay. Oh, yung honor student na lagi niyong kinikwento sa akin. Siya nga, sir. Mukhang may handaan, ha? Bumili ako ng pansit tapos sliced bread, sir. Oh, masarap yan, ha? Ay, tama na itong pagsasalu-saluhan namin. Ngayon lang nga kami maghahanda ng konti kasi debut niya eh. Debut? Oo, sir. 18 anyos na siya ngayon. Ganun po ba? Ay, teka po, ha? Sandali lang, Mang Juanito, ha? Bakit to, sir? Okay, alis. Bakit kaya? Ay, teka, maupo muna ako rito sa pedicab ko. Ang halaya na naman ang mga binti ko sa maghapong kapipinal eh. Ay, Mang Juanito. Ay, sir. Dalhin niyo to sa anak niyo. Naku, ano po yan? Cake yan. Ha? Pasensya na, maliit lang yan. May kandila na rin niyang kasama. Naku, mahal yata ito, sir. Wala po akong pambayad nito. Hindi niyo naman ako kailangan bayaran eh. Galing po yan sa akin. Mula ngayon, ha? Ninong na ako ng anak ninyo. Naku, hindi ko po tatanggihan yan, sir. Sana makilala ko ang anak ninyo. Ay, sige na po. Uwi na kayo para makapagsalo-salo na kayo. Salamat ulit, sir. Hindi ko ito makakalimutan, sir. Naku, salamat! Happy birthday to you! Hipan mo na ang kandila, Mika! Mika, anak. Ipang mo lang kandila. Tsaka, bakit ka umiiyak? Kasi po, ngayon lang ako nagkaroon ng cake sa birthday ko. Abay, siyempre. Debut mo ngayon. Salamat po, Nay. Sige na, hipan mo na kasi natutuno na yung kandila, Opo. Ayun! Sige. Kain na tayo. Kayo, King. Tandaan. Begay, magugas kayo ng mga kamay nyo. Sige na. Pasensya ka na, anak, ha? Wala kami regalo sa iyo. Ano naman, Nay? Naintindihan ko naman po. Basta ang mahalaga, sama-sama tayo ngayon. May pansit na, may tinapay pa, at may pa-cake pa. Masayang-masaya na po ako. Mika, ikaw na lang ang hindi nakapagbabayad ng tuition. Matatapos ng semestre. Sir, pasensya na po kayo. Hayaan niyo po. Sasabihan ko yung mga magulang ko mamaya. Siguruhin mo, ha? Opo, sir. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapalit ng uniform. Nagbago na tayo ng disenyo ng uniform. Ikaw na lang ang naiiba. Baka mapansin ka ng school administrator. Pati ko mapagsabihan dyan. Sasabihin ko po sa inay ko. Puro ko sasabihin. Nung isang buwan pa kita nire-remind hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpapagawa ng bagong uniform.
Baka dahil parati kitang ginukonsider kaya umaabuso ka na, ha? Di naman po, sir. Sorry po talaga. Paring Juanito, uminom ka muna sabi. Sama mo naman ako. Mag-isa lang akong tumatagay dito eh. Uy, sige, sige. Yan, ayos. O, tumin mo na. Ayos ka talaga, pare. Akin na yung baso. Akin na. Ayan, oh. Ito pulutan, ha? Ito pulutan. Yan. Parang ka lagi baguhan sa inuman, ha? Ay, alam mo namang hindi talaga ako umiinom, pare. Nakikipag-inuman lang ako sa iyo. Alam ko. Teka. Pasensya ka na, pare nga Dora. Walang problema. Ano pa naging magkumpare tayo kung hindi tayo magdadamayan? Dadamayan mo ako sa inuman, ikaw naman, dadamayan kita sa iyong pangailangan. Salamat, pare, salamat. Ay, kung bakit naman kasi nakapag-inom ka na naman kay Ador. Hindi ka naman marunong uminom. Tubig ka. Oh, ito. Okay na. Magbihis ka nga. Ang baho mo. Teka, dali. Oh, Ano to? pera. Umutang ka na naman kay Ador. Bigay niya yan. Anong bigay? Malaking halaga to ah. Eh, hindi niya maalala kapag hindi na siya lasing. Trago, baliw. Aray, Mahirap tayo pero hindi tayo masamang tao. biro lang. Ito naman. Babayadan ko yan. Kailangan na ni Mika na magbayad ng tuition at magpatahi ng bagong uniforme. Puro na tayo utang. Eh, huwag ka mag-alala, Lita. Giginawa rin tayo. O, tara na. Uwi na tayo. Ayun oh. Tol, sakay tayo sa pedicab. Daan muna tayo sa bookstore malapit dito. Sige. Oh, sakay na kayo. Oh, diyan na tayo kay Manong. Oh, si... Kilala mo siya? Ha? Kilala mo yung pedicab driver, Wika? Hindi. Hindi ko siya kilala. Nako. Juanito, sama yata yung ubo mo ah. Eh, naulanan ako kahapon nung gumagawa kami ng hollow blocks. Teka, sandali. Bibili ako ng gamot sa butika. Huwag na. Bibili ka pa eh. Bigay mo na lang yung pamasahe ng mga bata. Pero Juanito, Paglaga mo na lang ako ng kung anong dahon dyan. Ha? ay, napagdao ka. Mahirap kitain ng pera. Eh, sayang kung ibibili mo lang ng gamot. Eh, siya nga pala si Mika. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Oh, Mukhang, dinaramdam ang batang yun. ha? Kasi hindi umiimik eh. Bakit kaya? Sigurado ka bang magbabayad ka na? Baka kailangan mo pa itong pera, pare. Sige, Ha? tanggapin mo na yan, pare. Baka naman lumagpas ka na yan sa langit. Masyado kang mabuti. Hindi, pare. Walang lasinggerong nakakit sa langit. Bakit? Nakarating ka na ba sa langit, pare? Hindi na, pare. Ay, basta salamat. Salamat sa pag-unawa mo sa sitwasyon namin, Oo pare. naman, pare. Para naman tao eh. Para ano pa? Naging magkababata tayo tapos ngayon. Magkumpare-pare ba? Pero, pare, Oh, bakit, pare? ito lang ha. Narinig ko kasi ito sa anak ko na schoolmate ng anak mo eh. Ano yun? Totoo bang itinatwa ka ng anak mo? Ha? Sinasabi niya sa mga kaklase niya kapag
napapadangan sa eskwelahan nila, ano, na hindi ikaw ang tunay na tatay niya, hindi raw ikaw ang tatay niya. Pare, Pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyo mong ginagawa para sa kanila, ikinakahiya ka pa ng anak mo, pare. ay, pare, Ha? hindi, ganito yan, ganito. Ha? Makinig ka sa akin. Uminom ka muna, pare. Mang Juanito, dito lang kayo ha. Kukunin ko lang yung mga basura sa kusina. Ay, sige po, sir. Oh, si Mika at ang mga kaklase niya. Dadaan sila rito sa harap ng food chain. Tatalikod ako. Tay! Tay! Naririto kayo? Kukuha na ba kayo ng basura? Mika? Ay, siya nga pala, tatay ko. Mika, ano ka ba? Mang Juanito, siya bang anak mo? Naku ang ganda-ganda pala ng anak mo. Ay, kayo po ba yung nagpadala sa akin ng cake? Oo, ako nga. Salamat po ah. At salamat kasi mabait kayo sa tatay ko. Eh, kasi naman, mabait din ang tatay mo. Mika, hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mong sasabihin sa mga kaklase mong akong tatay mo. Pagod na ako magsinungaling, tay. Hindi mo kasi naiintindihan, anak. Sinabi ko na sa'yo noon pa na ayos lang makita nilang mahirap tayo. Pero ayokong makita pa nilang ako ang tatay mo. Ayokong kutsain ka nila sa eskwelahan. Ayokong baliitin ka ng mga kaklase mo. Ayokong papahiya ka dahil lang sa akin. Mas gusto ko pang laitin nila ako kaysa ikaila ko kayo na tatay ko kayo. Kahit mahirap tayo, kahit kailan di ko kinahiya ang klase ng buhay natin. At hindi ko kinahihiyang tatay ko kayo. Kahit mamanungis ang damit nyo, kahit pamaitim kayo dahil sa kabibilat sa araw. Kahit pa amoy pawis kayo. At kahit pa marumi yung mga kuko nyo sa paa at kamay. Hindi ko kinahiya ang lahat ng yan. Dahil lahat ng yan, simbolo ng mga pagsisikap at pagsasakripisyo nyo para sa amin. Hindi mo naiintindihan. Ako ang hindi nyo naiintindihan, tay. Marangal ang trabaho nyo at wala kayong inaapakan tao. Yun ang mahalaga. Anak, At higit sa lahat, proud ako sa inyo. Hayaan niyo sanang ipagsigawan ko sa buong mundo na kayo ang tatay ko. Hayaan niyo ipaalam ko sa lahat ng tao na ang tatay ko ay isang masipag, responsable at mapagmahal na ama. natigilan ako nang marinig ko yon kay Mika. Napagtanto kong masyadong makitid ang aking utak. Masyado akong makasarili. Hindi ko naisip ang nararamdaman ng aking anak. Maliit ang tingin ko sa sarili ko dahil sa klase ng trabahong kung anong meron ako. Pero para sa aking anak, wala akong ipinagkaiba sa mga amang nakakurbata o nakasuot ng makikintab na sapatos. Iba man ang bihis ko sa kanila. Pare-pareho naman kaming nagsisikap para sa aming mga pamilya. Mula noon, parang lumaki ang tingin ko sa aking sarili. Hindi naman talaga nasusukat ang pagkatao ng isang individual sa estado ng kanyang buhay sa lipunan. Ako po si Juanito at ito ang aking buhay. Anuman ang uri ng ating pamumuhay o anuman ang ating trabaho, kung ito ay legal,
walang dahilan para ito ay ikahiya. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Janelle Benjamin, Phil Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Juanito. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nangarap para sa kanyang sarili lamang. Siya ay si Agnes. Lumaki ako sa simpleng buhay. Ngunit dumating ang panahon na pinagsawaan ko yun. Kaya kahit ayaw ni na inay at itay, iniwan ko sila. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Naging masaya naman ako dahil naramdaman ko ang sarap ng buhay. Ang gaganda lahat, di ba, Aida? Oo, Agnes. Sigurado, mahal na naman ang mga damit at sapatos at mga bags ito. Ay, hindi naman ako binibili ni Roger ng mumurahin tuwing mag-a-abroad siya. Iba na talaga ang buhay mo ngayon. Hindi na ikaw yung dating waitress na kasama ko sa restaurant noon. Ngayon, nakatira ka na sa magandang apartment na may kumpletong kasangkapan. Sagana sa mga magagandang damit at alahas. At may kotse at savings na rin. Di ba? Masasabi ko kahit hindi ako nakapagkuleyo. Naabot ko yung mga pangarap ko. Oo nga. Sa loob ng 3 taon, naabot mo lahat. Eh, paano? Matalino kasi ako. Kaya ikaw, dapat yun din yung gawin mo para makaalis ka na sa restaurant. At ikaw naman ang pagsilbihan. Wala na ako doon, Agnes. Ha? Natapos ko na kasi yung dressmaking. Kaya tumatanggap na lang ako ng tahiin doon sa inuupahan kong bahay. Masaya ka na ng ganon? Oo naman. Dahil kahit paano, may natapos na ako. At wala nang lalaking magcha-chancing sa akin ngayon. Pero may isa pa akong pangarap na gusto kong gawin. At pinaghahandaan ko na yun. O ano, Certify? Nabusog ka ba? Sobrang busog, Roger. Thank you, ha. Dinala mo uli ako dito sa favorite kong restaurant. Alam mo naman, basta para sa'yo, lahat gagawin ko. Mm. Kaya nga mamimiss kita eh. Ha? Bakit? Mag-abroad ka na naman ba? Aalis kami ng misis ko. Gusto niyang dalawin namin ang anak namin na nasa Amerika. Pero huwag ka mag-alala. Mag-iiwan ako sa'yo ng sapat na halaga para magamit mo habang wala ako. Okay. No choice naman ako eh. Kaya ngayon, susulitin ko ang huling araw natin, ha? Aida, pasensya ka na sa abala, ha? Ano ka ba? Kaibigan kita eh. Buti nga, pinasyalan mo ako dito sa bahay ko. Paano naiinip ako sa bahay? Wala si Roger. Wala akong kasamang mamasyal. Yayayain sana kita. Ay, naku, pasensya ka na. Bakit? Ang dami kong tahiin eh. Kailangan matapos ko ito. Balita pa naman na baka mag-lockdown tayo dahil sa paglaganap ng COVID-19. Kakainis yung COVID na yan. Bakit ba kasi nagkaroon ng ganyan? Problema ng mundo ngayon yan. Kaya nga dapat mag-ingat tayo at maghanda. At higit sa lahat, magtiwala sa magagawa ng Diyos. Lalo na ngayon sa ganitong sitwasyon. Oo na. Ko naman parang ang madre kung magsalita. Totoo lang naman yung sinasabi ko. Ay, oo nga pala. Nasalubong ko si Aling Nena nung makalawa, yung kapitbahay natin sa probinsya. Narito pala sila. Oo, pauwi na sila nung makita ko eh. Nagbakasyon lang sila dito sa Maynila. Kinukumusta ka nga eh. Sabi ko, okay ka naman. Nagbilin nga raw si Aling Clarita na kapag nakita ka ni Aling Nena, iparating sa'yo ang pangungumusta niya. Hoy, hindi mo ba siya tinatawagan?
Busy ako. Tsaka hindi naman pababayaan si inay ng mga kapatid ko. Simple lang naman gusto nila ang manatili sa probinsya dahil doon tahimik. At yon ang ayaw mo. Kaya ayaw mo na rin silang intindihin. Alam mo, Agnes, darating ang panahon, hahanapin mo rin ang pamilya mo. Maniwala ka! Magandang hapon po, Aling Clarita. Jonas! Dumating ka na pala galing ibang bansa. Oo, nung makalawa pa po. Buti nga ako, nakauwi ako. Marami na ako nagkakasakit dun eh. Kumusta ka naman? Babalik ka pa ba doon? Hindi na ako siguro. May ipon na naman po ako eh. Magnenegosyo na lang ako dito sa atin. Oh, Kasama ko pa ang mga magulang at kapatid ko. mabuti ka pa. Iniisip mo mga magulang mo. Samantalang yung anak ko, hindi man lang makaalalang tumawag. Siguro, asensado na siya. Kaya tuluyan na tayong kinalimutan. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin ang aking anak? Wala pong nagbabago sa damdamin ko, Aling Clarita. Siya lang ang nakipag-break at lumimot sa akin. Ay, may dala nga po pala ako para sa inyo. Pwede po Salamat. bang tumuloy? Ay, nako, oo nga pala. Nakalimutan ko na. Halika, halika. Tuloy ka. Dito tayo sa loob magkwentuhan. Hello? Aida, kumusta ka na, friend? Ay, okay naman, Agnes. Umuwi na ako dito sa probinsya. Ha? Umuwi ka? Oo, 3 days na. Tinext ko sa'yo ah. Sabi ko pa nga, baka may gusto ka ipadala o ipasabi sa pamilya mo. Kaya lang hindi ka naman sumasagot. Eh, nasa Tagaytay ako. Kasama ko yung iba kong mga kaibigan, kaya hindi ko napansin yung text mo. Sorry ha. Ay, okay lang. Kailan balik mo dito? Hindi na ako babalik dyan. Dito na lang ako tatanggap ng tahiin. Dala ko naman ang sewing machine ko eh. Mag-isa na lang pala ako dito. Ay, ano, kumusta ka na nga pala dyan? Eto nga, may sakit ako. Nilalagnat. Inuubot sinisipon. Ay, ganun? Hindi ba masakit ang katawan mo? Ano, may panlasa ka ba? Ayun na nga, masakit na ang katawan ko eh. Tsaka wala akong ganang kumain. Kahit nga nasa harap ko na yung pagkain, wala pa rin akong pang-amoy. Pareho lang tayong nasa hospital ngayon, Agnes. Ibig mo sabihin, meron ka rin COVID? Oo, mabuti na nga lang. Hindi ko nahawa ang pamilya ko. Ay, ano ba yan? Bakit naman pareho pa tayo nagkasakit ng ganito? Paano ako ngayon? Yung mga pangangailangan ko. Gawan mo na lang muna ng paraan. Bentang mo yung sasakyan mo. Madali namang ibalik yan kapag nakauwi na ako dyan. Ano? Nasa ospital ang anak ko dahil may COVID. Opo, Aling Clarita. Nakakatawagan ko siya, kaya alam ko po yung mga nangyayari sa kanya. Ay, kawawa naman siya. Eh, hindi ko man lang siya madalaw at maalagaan. Bawal ho talagang dalawin ng mga may ganong sakit eh. Maaari mo bang ibigay sa akin ang number niya? Para naman makausap ko ang aking si Agnes. Hindi po niya binigay sa inyo bago niyang number? Hindi eh. Kaya nga halos 2 taon ko na rin siyang hindi nakakausap. Ay, ang kaibigan ko. Nalunod sa kaginawang tinatamasa niya. Kaya pati kayo, kinalimutan. Ay, napakahirap pala ng ganitong sakit. Malungkot dito sa ospital. Walang pwedeng dumalaw.
Kahit hindi naman malala ang COVID. Pati pa si Aida masaya sa probinsya. Nalulungkot ako. Hindi ko na rin makausap si Roger. Nabasa ko sa post niya doon sa kanyang FB account. Masama ang kanyang lagay. May napatawag sa cellphone ko. Si Inay. Oo, siya yun. Kabisado ko number niya. Tinawagan ako ng nanay ko. Kahit na nga, nagpalit ako ng SIM card para maiwasan ko siya makausap. Sasagutin ko. Hello? Hello, anak. Kumusta ka na? Hiningi ko kay Aida ang bago mong number, kaya natawagan kita. Nanay ko. Lakasan mong loob mo. Gagaling ka rin sa sakit na yan. Alam mo, lagi kitang ipinapanalangin. Araw-gabi, anak ko. Sorry po sa mga pag-iwas ko sa inyo, Inay. At sa hindi ko pakikinig. Sorry po. Ay, natutuwa ako at gumaling ka na sa COVID, Agnes. Kahit na nga mababakante na ang bahay ko. Dahil uuwi ka na sa probinsya ninyo. Gusto ko na po kasi muling makasama ang pamilya ko, Mang David. Tama po si Aida sa sinabi niya na darating ang panahon, hahanapin ko ang aking pamilya. At ngayon na po yung panahon na yun. Totoo namang walang maitutumbas na salapi sa pagmamahal at pagkalinga sa atin ng ating pamilya. Kaya hindi sila dapat ipagpalit sa sino man o ano pa man. Pero nagawa ko po yan sa kanila. Kaya nga, gusto kong ituwid ang aking pagkakamali. Mabuti yan. O si Roger. Ay, patay na po siya. Oh. Yun po yung nakita ko sa post sa social media ng kanyang pamilya. Inay! Inay! Dito ako, Inay! Nasaan ako? Salamat! Salamat at bumalik ka na, Inay! Patawad po sa mga kasalanan Ay, mo. di ba sabi ko sa'yo nung magkausap tayo sa cellphone, kalimutan na natin yun. Ang importante, nagbalik ka na. Opo, at hindi na po ako aalis pa. Hindi na. Narito ka raw sa tabing dagat, sabi ni Aling Clarida. Kaya sumunda ko dito. Oo, Jonas. Kasi gusto ko mag-relax. Sabi ng nanay mo, hindi ka na raw aalis pa. Oo. Kasi napatunayan ko na hindi pala sapat na maabot mo yung pangarap mo nang wala ang iyong pamilya. Kaya nagpasya ako na magbagong buhay na. Agnes, pwede mo ba uli akong bigyan ng bahagi sa buhay mo? Marumi na ako, Jonas. Oo, waitress lang ako nung una, pero ginamit ko yung sarili ko para makuha yung mga gusto ko. Agnes, handa akong kalimutan ng lahat ng yun at samahan ka sa iyong pagbabagong buhay.
Kasal na kami ngayon ni Jonas. At dinadala ko ang una naming supling. Naging madilim man ang buhay ko noon dahil sa aking ambisyon. Pinagliwanag naman niya ito ngayon. Ako po si Agnes. At ito ang aking buhay. May mga pagkakataon na nasa simpleng pangarap matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Maring Siganap, Jeneline Villacruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Yunel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Agnes. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspe at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya ay si Rose. Kabilang ako sa mga tinatawag na NBSB o No Boyfriend Since Birth. Kaya lang minsan may nagkagusto sa akin nung 28 years old na ako, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. At yun ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa aking buhay. Patingin nga. Uy, basta huwag kang maingay ha. Sa'yo ko pa lang to sinasabi. Oo naman. Bakit ko naman ichichika sa iba? Ito naman, wala ka ba tiwala sa akin? Eh, hindi naman sa ganun. Oh, tingnan mo. Oh my gosh! Ang pogi! Oh, diba? Bes! This is it! Nahanap mo na finally si Mr. Right! Ngayong mga panahong to, alam mo, pakiramdam ko, para akong lumulutang sa alapaap. Ang sarap pala sa pakiramdam, ina. Masaya ako para sa'yo. NBSB no more! True. So, kailan mo siya ipakikilala sa mga magulang mo? Ay, di ba dapat siya muna magpakilala sa akin sa mga magulang niya? Sabagay, kasi siya ang lalaki. Correct. Kaya hihintayin ko na lang. Eh, teka, gaano na ba kayo katagal? Isang buwan pa lang naman. Ay, enjoy me stage na yan, Bes. Yan yung puro kilig moments. Pero kapag mag-asawa na kayo, naku, wala na yan. Ganon? Bakit? Hindi ka kinikilig sa asawa mo? Saka ba? 10 taon na kami magkasama. Sa simula lang naman yung mga ganyang pakiramdam na parang akala mo, lumulutang ka sa ulap, ganun. Ganon? Pero later on, mawawala rin yan. Kaya best, i-enjoy mo yan habang naririyan ka pa. Teka lang, Abner. Bakit? Eh, tama ba itong ginagawa natin? Anong mali rito? Kasi, ano Hindi na eh. tayo teenager. Pareho na tayong nasa legal na edad. Ano pa ba ikinatatakot mo? Natatakot lang ako. Baka, Magtiwala ka sa akin. Wala ka pang tiwala sa akin. Abner, Ano? meron, syempre. Alisin mo ng pag-aalinlangan mo. Gusto kong mapasaya ka. Abner. Abner, ikaw na ba yan? Oo. Mabuti naman, tumating ka na. Ay, pwede mo ba ako tulungan? Kailangan ko magpalit ng damit. Eh bakit naman hinintay mo pa ako? Narito naman ang bunso mong kapatid. May ginagawa kasi si Shaira kanina. Ano ba yan? Pagod na pagod ako sa trabaho. Pagdating dito sa bahay, ako pa mag-aasikaso sa'yo. Eh kaya nga kinuha natin yung bunso niyong kapatid eh. Para may katulong ka rito.
Sayang naman ang pagpapaaral ko sa kanya kung ako pa rin palang mag-aasikaso sa'yo. Dami mo namang sinabi. Ngayon pa lang naman maaabala. Eh, pagod nga ako sa trabaho eh. Sige na. Hindi na ako magpapalit ng damit. Ano? Total, hindi ka naman tumatabi sa akin pagtulog, kaya ayos lang. Kahit mag-amoy pawis ako. Tumigil ka, Vicky, ha? Lalo mo lang akong iniinis eh. Pasalamat ka. Nakapagtitimpi pa ako sa'yo. Hindi ka kamo dinaratnan? 2 buwan na? Oo, Ina. Ako, buntis ka yata. May nangyari na ba sa inyo ni Abner? Oo. Ay, buntis ka siguro. Ina. Bago mo isipin yan, kailangan mo muna makatiyak. Alamin mo muna kung buntis ka talaga. Tapos, kapag positive, didali mo na sa bahay yung si Abner. Oh, nasa tamang edad ka na naman, Rose. Isa pa, pwede naman kayo magpakasal habang hindi pa malaki yung tiyan mo. Ay, kinakabahan ako, Ina. Buntis ka? Oo, Abner. Ano ba? Oo. Bakit parang hindi ka masaya? Hindi. Masaya ako. Nagulat lang kasi ako eh. Abner, gusto ko sana bago lumaki ang tiyan ko, magpakasal na tayo. Kasal? Oo. Bago pa mahalata ni tatay ang tiyan ko, gusto kong ipakilala na muna kita sa kanya. Tapos, paplanuhan na natin ang kasal. Sige, sige. Gusto mo bang sumama ngayon sa bahay? Baka sa susunod na araw na lang. May mga kailangan akong asikasuhin sa trabaho ngayon eh. Ha? Ay, sige. Pangako, Abner, magiging mabuti akong asawa at ina ng magiging anak natin. Ano? 1 linggo na kayong walang communication? Tinatawagan ko siya pero iba na yata ang numero niya. Hindi ko siya makontak. Pero, bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Ina. Teka, yung workplace niya. Saan ba siya nagtatrabaho? Ang alam ko lang sa private company. Hindi ko alam kung saan mismo. Ano? Rose naman? Hindi naman kasi siya pala kwento. Naku, mukhang ibang kutob ko dito. Oo, Ina. Bakit naman kasi hindi ka nag-usisa tungkol sa kanya? 3 buwan na kayong magkarelasyon. Nagpagalaw ka na. Tapos hindi mo pa pala alam ang lahat tungkol sa kanya? Ina, tulungan mo ko. Dapat mahanap ko siya. Papatayin ako ni tatay kapag nalaman niyang buntis ako. Ano ba itong pinasok mo, Rose? Teka, kapag hindi ko na talaga siya nakontak, ano kaya kung ipalaglag ko na lang tong bata? Hoy, ano ba? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba yung sinasabi mo, ha? Buhay yan nasa sinapupunan mo. Naririnig mo ba ako? Buhay yan! Ina! Gagawa ka ng mortal na kasalanan kapag ginawa mo yung iniisip mo. Anong sinabi mo? Buntis ka? Ha? Opo, tay. Nasaan ang ama? Tay, huminahon ho kayo. Nagpabuntis ka? Nagpabuntis ka sa isang lalaking hindi ka kayang panindigan? Tawarin niyo po ako. Don't! Tay, huminahon ka! Buntis si Rose! Huwag kang kumarang dyan sa kapatid mo, Kaloy. Tay, Patawarin niyo ako, tay. Aral ka namin ng nanay mo. Pinalaki ka namin ng maayos. Sino pang babae sa pang magdadala ng kahiyan sa pamilya nito?
Yung mga kapatid mong lalaki, nakita mo bang naging sakit namin sila ng ulo? Ha? Hindi ko naman po gustong mangyari to. Tarastada! Matanda ka na! 3 dekada ka na sa mundong ito. Hindi ka pa marunong magdesisyon? Hindi ka pa marunong kumilatis ng tao kung maluloko o hindi? Mas gugustuhin ko pang naging matandang dalaga ka kaysa disgrasyada! Kuya Kaloy, hindi ko alam ang gagawin ko. Ibigay mo sa akin ang larawan ng lalaking yan. Ako maghahanap sa kanya. Pero, kuya... Magtiwala ka sa akin. Hindi ako gagawa ng kahit anong hakbang na mas magpapalala ng sitwasyon. Alam ko marami kang tanong sa isip mo ngayon. Ayaw mo bang malaman ang sagot sa mga yan? Kuya, Ako nang bahala. Basta alagaan mo yung pinagbubuntis mo. Huwag mo siyang idadamay sa galit mo sa lalaking yon. Wala siyang kasalanan. salamat sa pangunawa mo, kuya. Para saan ba't naging magkapatid tayo? Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Ito na siguro yun. Sigurado ka ba, kuya? Oo. Tao po. Sino sila? Ito po bang bahay ni Abner Mendoza? Ay, Shira. Ilak mo ang wheelchair ko. Ito lang, isa niyang binti. Ito nga. Oo, akong asawa niya. Bakit? Asawa ka niya? Oo. Bakit? Kasi may utang siya sa amin. Utang? Oo. Humiram siya ng malaking halaga pero hindi pa niya nababayaran. Ay, pasensya na kayo ha. Medyo hirap kasi kami sa pera ngayon dahil sa sakit ko. Nagpapagamot kasi ako eh. Teka, anong lending company ba kayo? Sasabihin ko na sa kanyang nagpunta kayo rito. My goodness! Napakasama niya na mag-asawa? Imbis na magalit, awa ang naramdaman ko, Ina. Nakakaawa yung asawa niya. Alam mo, mas mabuti nang iniwan ka niya. Hindi mainam na makipagrelasyon kaysa isang lalaking kagaya niya. Iniisip ko lang ngayon, Ina, yung magiging anak ko. Paano kapag isinilang ko siya at lumaki siya? Wala siyang kikilalaning ama. Malalaman mo na lang kung ano ang gagawin mo kapag naroon ka na sa ganung sitwasyon. Kaya wag mo muna alalahanin yan. Mag-focus ka sa pagbubuntis mo. Kasi medyo sensitibo ka magbuntis. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang hindi maiyak. Akala ko, natagpuan ko ng para sa akin. Rose, itong batang ito sa tiyan mo ang para sa'yo. Huwag ka nang maghangad ng iba pa na hindi naman talaga para sa'yo. Isa pa, kahit mahirap, subukan mo na mag-move on, Rose. Kalimutan mo na si Abner. Tuwan-tuwa na naman na kinakarga ng lolo, ha? Tay, Oh, akin na po. Papaliguan ko na po si baby. sige.
Naku, hindi ba nangangalay ang braso niyo rito? Ang bigat-bigat niya. Napansin ko nga mukhang bumibigat na eh. Paano hindi bibigat eh? Ang galing dumede. At mukhang tinutubuan na ng ngipin. Oo nga ho, tay. Napakabilis ng panahon. Salamat ho, itay. Salamat. Saan? Sa pagmamahal sa anak ko sa kabila ng lahat. Oh, ba't naman hindi ko yan mamahal eh? Apo ko yan. Isang pagkakamali ang pakikipagrelasyon ko kay Abner. Isang bangungot na ayaw ko nang maalala pa. Ngunit ang aking anak ay isang biyaya mula sa Panginoon. Kaya masilimuot man ng aking karanasan, tuwing nakikita ko ang anak ko, hindi ko mapigilang magpasalamat sa Diyos sa biyayang ibinigay niya sa akin. Ako si Rose. Ito ang aking buhay. Madalas, we learn the hard way. Wika nga nila. Gayunpaman, ang bawat pagkakamaling nagagawa natin ay may kasamang mahalagang aral sa buhay. Mga nagsiganap, Pinel Benamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., at Jeneline de la Cruz sa papel na Rose. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang binatang itinuturing ang kanyang buhay ngayon bilang second life at kung ano ang natutuhan niya sa kanyang near-death experience. Siya ay si Danding. Nagsikap ako sa buhay hanggang sa unti-unting nakaahon ang aking pamilya sa hirap. Subalit habang umaangat ang aming buhay, umaangat na rin pala sa lupa ang aking mga paa. Oh, kaya na bahala mag-ayos na na. Babalik pa ako sa opisina. Mag-o-overtime ako. Ano ba ito nakikita ko? Pwede na yata tayo magtayo ng sari-sari store nito, Nay. Nay, Sandy, saran niyo naman ang bibig niyo. Baka mapasukan na yan ng langaw. Landing, bakit ka naman bumili ng pagkarami-raming grocery? O bakit? Ayaw niyo? Buti nga yan, sapat ng supply natin dito sa bahay. Ay, hindi lang sapat. Sobra-sobra pa, kuya. Teka nga muna, may problema ba? Magkano lahat ito? Huwag niyo nang itanong. Anak, napakarami nito. Pwede na natin ipamigay ito sa buong barangay kung mamimigay tayo na relief. Saan natin ilalagay yung mga ito, Nay? Magandang problema ang pinoproblema niyo. Kaya iiwan ko na kayo. Ay, Nay, grabe naman ang kuya mo kung gumastos ng pera. Di ba nga natin nauubos yung mga green rosary niya noong 1 linggo? ayusin na lang po natin to. Tapos, sabihan natin siya na sa susunod na taon na siya mag-grocery ulit. Ngayon kumikita na siya ng malaki sa trabaho niya. Bet, parang hindi na maingat sa paggastos ng pera ang kuya mo. Hindi ito mainam, Sandy.
kotse na to. Yabang driver nito. Ang lit-lit na sasakyan niya kumpara rito sa sasakyan ko. Buti pa, overtake ko. Pare. Baka pwedeng bagalan mo lang ang pagpapatakbo kasi mukhang nahihilo na si Chari eh. Chari, kaya mo pa ba? Ako nasulo ko eh. Kita mo. Sa totoo lang, pinipigilan ko lang. Ang hihina niyo naman eh. Ano ba? Meeting lang naman yung pupuntahan natin, Daddy. Tsaka hindi pa naman tayo late. Bakit? Paano kung makikipagkarera? Ang yayabang kasi nitong mga driver na to eh. Kung maka-overtake sa akin, kala mo sarili nila ang Baka daan. naman pare, may emergency sila eh. Bagalan mo lang. Mukhang biyaheng langit ng andar mo eh. Mabuti ka kung sa langit tayo makakarating. Eh, paano kung sa bilangguan? Ayan. Dito natin itatayo ang plano mong rest house, Danding. Ipagawa niyo na kaagad, tay. Bibigyan kita ng pera. Ikaw na bahala mag-budget. Oo. Eh kung maliit lang naman, kaya na sigurong 3 buwan. Oo. Para may habol sa birthday ko. Dito ako magpapaparty, tapos iimbitahin ko mga katrabaho ko. Nako, kahit buong bayan pa ang imbitahin mo. Kayang-kaya. Bayang lawak ng lupaing ito. Kapag wala kayong ginagawa ni nanay sa bahay, pwedeng dito kayo mag-relax. Tapos na ang panahong isang kahig, isang tuka tayo, tay. Kaya huwag niyong sayangin ang pagkakataon na maranasan ang komportableng buhay. Nako, anak. Salamat sa pagsisikap mo para sa amin. Babay kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararanasan ang lahat ng karangyaang nararanasan namin ngayon. Grabe, Denver. Magkano kayang ginastos ni Danding sa pag-organize ng birthday party niya na po? Ang daming bisita, ang daming pagkain, ang daming alak. Eh, ang taas ng sweldo niya eh. May mga natatanggap pa sa komisyon. Pareha lang ito sa kanya. Minsan na naisip ko, palibasa nasa finance office ako, no? Mukhang nag-overspending na siya. O kung hindi man overspending, nagwawaldas siya ng pera. Pansin mo ba? Madalas sa mga mamahaling siyang restaurant kumakain. Ang isang meal halos 1,000. Eh, hindi niya rin kasi naranasan ng mga ito ng kabataan niya. Kasi may hirap pa sila sa daga. Ito sa bagay. Sorry, Denver. No, Danding. Ay. Sorry, may kwarto sa loob. Pwede ka matulog doon kung hindi ka na makakauwi. Si Denver naman, hindi matutulog to eh, kasi magiinuman kami rito. Oo, okay lang ako, Danding. Huwag mo kong alalahanin. Kumusta ang bahay bakasyonan ko? Maganda ba? Wala akong masabi, pare. Dugot pawis ko to. Baka sa susunod, mapagawan ko na ito ng swimming pool. Wow. Di na talaga mapipigilan yung pag-asenso mo, no? Sana, kahit napakayaman mo na, hindi mo pa rin kami makalimutan. Danding, anak. Bigyan mo naman ng konsiderasyon ang iyo mo, ha? Walang-wala sila ngayon. Tay, sanla lang ang usapan. Ngayon, dapat nilang tubusin ang palayang isinangla nila sa atin. May nangyari ngang hindi inaasahan sa tiyo mo. Kaya hindi pa nila maaaring tubusin yung lupa. O, hindi, ibenta na lang nila sa atin. Kaya ko naman bilhin yun eh. Dadagdagan ko na lang yung binigay ko sa kanila nung isinanla nila sa akin nung 1 buwan. Hindi naman. Ano bang ibang tao sa yung tiyo mo? Konting konsiderasyon naman sana. Nay, pera ang pinag-uusapan dito. Kaya nga eh. O bakit? Nauubos na ba yung pera mo? Hindi pa naman natin kailangan ng pera, hindi ba? Nasasabi niyo yan dahil hindi kayong nagkakandakuba para maghanap buhay. Danding, huwag mo pagsasabihan ng ganyan ng nanay mo. Kayo na lang ang magpaliwanag kay Tiyo. Sabihin niyo, tay, bibigyan ko siya ng hanggang 1 linggo para tubusin ng lupa. Kapag hindi niya natubos, akin ang lupa nila.
Shari naman. Simpleng report lang to. Nagkakamali ka pa. Sorry, Dandy, ha. Antok na yata ako nung ginagawa ko yan, eh. Dami ko kasing backlog. Halos 1 linggo kasi ako nagkasakit. Kaya hindi ka ma-promote eh. Palpak ang trabaho mo. Ano? Nauna ka pa sa akin dito sa kumpanya. Pero ako, ang dami ko nang hinawakang posisyon. Ikaw, andyan pa rin sa posisyon mo nang marat ng kita rito. Sorry, advice ko lang sa'yo magtrabaho ka ng maayos para makaakyat ka naman kahit sa isang bagdan lang. Masarap makaranas ng mataas na sweldo. Promise. Yabang mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala mo kung sino ka na? Hoy, kahit hindi ako napopromote at kahit kakarap ko ng sweldo ko, masaya ako sa ginagawa ko, ha? Ngayon lang ako nagkamali sa report na sinabit sa'yo pagkatapos kung makapagsalita ka, para bang mortal na kasalanan yung nagawa ko. Bakit nagtataas ka ng boses, Chari? Masyadong sensitive tong kaibigan mo, Denver. Kausapin mo nga yan. Yabang mo. Hoy! Landing! Chari, tama na. Ay, ang yabang na walang yan yun eh. Akala mo, kung sino siya na may-ari ng kumpanya? Makikita niya. Makikita niya! Mayabang daw ako. Alibasa, naiingit siya dahil ang layo na nung narating ko kumpara sa kanya. Well, bakit ako binubusinahan nito? Balak mo mag-overtake, ha? Pahaharutin ko sa sasakyan ko. Tignan natin kung makahabol ka sa akin. Oh, hindi pa pala masadrak sa kanan ko. Mababangga niya ako! Buhay pa ba ako? Lumis sa akin yung truck. Ang ulo ko. May dugo ba? Sugat. Wala pang naiupi sa sasakyan ko. Buhay pa ba talaga ako? Makakaluluwan na lang ako. Kuya? Ang aga mo naman umuwi. Sunday, Okay ka lang ba? Bakit parang lupay-pay ka? Nanginginig ka ba? nakikita mo ba ako? Oo! Bakit naman hindi? Hawakan mo kamay ko. Bakit ang lamig na kamay mo? Parang kang bangkay. Bangkay na ba ako? Patay na ba ako? Kuya! Ano bang nangyayari sa'yo? Sunday, buhay ba ako? Oo, buhay ka! Kuya! Kuya, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Nay! Nay, si Kuya! Masama pa ba pakiramdam mo? Pangalawang araw mo na rito sa bahay. May 2 araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho. Nay, O bakit? patawarin niyo ko Saan? sa lahat. Patawarin niyo ako sa pagiging mapagbatas ko. Patawarin niyo ko kung nakapagsasalita ako ng hindi maganda sa inyo. Anak na ito, wala yun. Sabihin niyo kay Pio, kahit huwag na niya munang tubusin ang lupa. Saka na lang, pag may pera na sila. Oo, sige. Sasabihin ko. Oh, matutuwa yun. Hindi ako perpekto, Nay. Nagkakamali rin ako. Sana sabihan niyo ako kapag sumusobra na ako. Kapag nagiging labis na ang pag-uugali ko. Oo naman. Salamat, Nay. Salamat sa pag-unawa mo sa akin. Hindi ko na sinabi sa kanila kung anong nangyari sa akin ng araw na yun. Pero hanggang ngayon,
2 taon na ang nakararaan, tandang-tanda ko pa rin ang pangyayari. Kung hindi sa kamay ng Panginoon, baka matagal na akong nailibing. Ako si Dandy, at ito ang aking buhay. Saan man tayo dalhin ang ating mga paa? Sa ibaba man o sa itaas, manatili sana tayong mapagpakumbaba. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jun Ligaspi, Phil Cruz, Susana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Linel Benamin sa papel na Tanting. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labano, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang babaeng matapang na hinarap ang mga pagsubok sa kanyang buhay sa kabila ng mga pag-alipustang naranasan niya mula sa ibang tao. Siya ay si Margie. Unang boyfriend ko si Dexter, at ika nga nila, head over heels ako sa kanya. Hanggang sa puntong halos halikan ko na ang kanyang mga paa. May paramdam ko lang na mahal ko siya. Ngunit ang paang nais kong halikan ay ang parehong paang umapak sa akin upang malugmok sa klase ng buhay na akala ko'y hindi ko na matatakasan. Nahihiga muna ako. Hilong-hilo na talaga ako. Ay, kung alam ko lang na ganito pala kahirap ang magbuntis. Margie! Ako, si Mama. Ano ba yan, ha? Tanghali na eh. Nakahilata ka pa dyan. Bakit ano ka nung sa sarili mo, Donya? Ma, kasi nahihilo po ako eh. Naman, ang dami-daming huhugas ang mga pinagkainan sa kusina. Hindi mo man lang mahugasan. Yung maruruming damit ng anak ko, ilang araw na nakatambak. Hindi mo man lang maisalang sa washing machine. Aba, ipinansesa ka ba rito? Ha? Ma, Ano kasi sa'yo? Tumayo ka dyan. nahihilo nga po ako. Sinungaling ka. Ang sabihin mo, tamad ka. Ay, ewan ko ba doon sa anak kong yon kung bakit sa dinami-dami ng babae na pwedeng buntisin ni ikaw pa yung napili? Tamad, walang alam sa mga gawain sa bahay. Eh, baka kung kayo lang ni Dexter, eh, mamatay sa gutom ang anak ko sa'yo. Wala kang kwenta. Sabi ko naman sa'yo, pagpasensya mo na si Mama. Yun naman ang ginagawa ko eh. Kaya lang minsan sobra naman ang bunganga niya. Dexter, buntis ako. 3 buwan akong buntis at madalas akong mahilo at magsuka. Hindi niya ba yun naiintindihan? Nagbuntis din naman siya. Huwag kang maingay, baka marinig ka niya. Bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. O bakit ako pinagbabalingan mo ng galit? Eh kasi naman... Sana kanina sinagot mo siya habang binupungangaan ka. Tiisin mo na lang. Kung wala lang TV si tatay na pwedeng makahawa sa amin ni baby, uuwi na talaga ako sa bahay. Margie, konting tiis pa. Salamat ka. Mahal kita, kaya tinitiis kong lahat ng hirap dito sa bahay niyo. Tapos naman, panay ang reklamo mo. Sorry na. Promise, magtitiis ako. Magtitiis ako para sa'yo. Ay, naku. Mabuti naman at napasyal ka rito, Zarina. O ano, kumusta ka na? Okay naman po. Dati lang po, maganda pa rin. Ay, oo nga, ano. Pansin ko nga yan. Mas gumanda ka ngayon. At saka, ay, ang kinis ng mukha mo, ha? Ay, sandali lang, ha? At ikukuha kita ng maiinom. Ay, wag na po. Ma? Oy, Dexter!
Naku, mabuti at naririto ka pa. Si Sarina, yung kababata mo, naalala mo ba? Hi, Dexter! Uy, Kamusta? Sarina, umuwi ka pala? Oo. Okay sige lang ako. ha, Mabuti magkwentuhan muna kayo dyan ha. Maiwan ko muna kayo. Ah. Maganda ako ng maiinom. Bakit nagpunta ka dito sa bahay? May sadya ka? Meron sana. Pwede ka bang maabala? Ah? Ilang araw mo nang ipinagdadrive yung babaeng yun. Tapos madalas hindi ka nakakauwi kung gabi. Saan ba kayo nagpupunta? Kasi hindi pa siya marunong mag-drive, kaya ako na munang pinagmamaneho niya. Mabuti na ito, may kita pa. Ang tanong ko, saan kayo nagpupunta? Ha? Ano kapag hindi ka umuwi? Saan ka natutulog? Sa ano? Sa sasakyan. Talaga? Teka nga, pinagdududahan mo pa ako? Tinatanong ko lang. Gusto ko lang malaman kung nakakatulog ka ng maayos. Ay, pagod ako, Margie eh. Sige, patutulog na muna ako. Singin mo na lang ako kapag manananghalian na, ha? Sige. Pasensya na po kayo. Isasama ko na naman ngayon si Dexter. Ay, naku, walang problema sa akin yun. Mabuti nga at kayong magkasama. Hindi po kaya magselos ang asawa niya? Ay, wala siyang asawa. Single ang anak ko. Pero, di ba po nakatira na rito sa inyo yung babaeng nabuntis niya? Nako, etong sasabihin ko sa'yo ha. Pinikot lang nun si Dexter. Alam mo naman ang anak ko, habulin. Hindi pa po sila kasal? Ay, hindi. At hindi ako papayag na makasal sila. Eh, kung wala ka pang boyfriend, mas gusto ko, ikaw ang mapangasawa ng anak ko. Ano? Gusto mo ba? Naku, mahirap po yan. Baka po sigurin ako nung kinakasama niya. Sarina, tara na. Ay, oo, Dexter. Oy, Dexter! Mag-enjoy kayo ni Sarina, ha? Ano? Anong sinabi mo, Margie? Ang sabi ko po, sumusobra na kayo. Hoy! Huwag mo ko magtataasan ng boses, maldita, ha? Dinig ko kayo kanina habang inirerento niyo ang anak niyo sa babaeng yun. At ano po yung sinasabi niyong pinikot ko si Dexter? Ah, bakit? Totoo naman yun, hindi ba? Nuno kayo ng kasinungalingan. Ano ko lang yan, Tony ka nga rin? Paano mo ba dahil butis ka, urong nga kita, ha? Aray ko! Huwag mo akong kakalabanin dahil hindi mo kilala! Hindi mo kilala ang kinakalaban mo! Bakit naman kasi pinatulan mo pa si Mama? Ako pa? Ako pa may kasalanan? Ako pa, Dexter? Margie naman! Pagod na nga ako sa paghahanap buhay para sa atin. Dumadagdag ka pa. Hanap buhay? Hanap buhay ba talaga ginagawa mo, ha? Tigil ka kung ayaw mong... Bakit? Magbubuhatan mo rin ako ng kamay, ha? Sige! Gawin mo! Tumigil ka! Huwag mo kong ahamunin, Margie. Punong-puno na ako sa'yo! Hindi na nga kayo! Magsama-sama kayo! Margie! Margie! O anong plano mo ngayon? Kuya! Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Kung hindi ka naging mapusok, di sana wala ka sa sitwasyong yan. Oo na! Kanilanan ko na! Dito ka na lang muna sa bahay, hanggat hindi ka pa nakakapanganak. Mamaya niyan, malagay pa sa alanganin ng buhay nitong batang dinadala mo. Kapag nanatili ka sa bahay na yun. Kuya, hindi na ako babalik doon kahit kailan. Sigurado ka. Baka mamaya, pag sinuyo-suyo ka ng lalaking yun, sumama ka na naman. Hindi na. Tama na to. Kaya ko namang mabuhay kahit wala siya. Kapag nakapanganak ako, maghahanap ako ng trabaho. Papakita ko sa kanilang kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa.
Di naman ako karapat-dapat tratuhin na parang basura. Babae ako. Tao ako. Kung hindi nila ako kayang tratuhin ng maayos, ano pang dahilan ng pagtitiis ko? Kapapanganak mo lang. Kaya mo na ba magtrabaho? Ay, kayang-kaya ko na po, sir. Abay, mahirap ang trabaho rito sa public, ha? Kakayanin ko po. Sigurado ka? Opo, huwag po kayong mag-alala sa akin. Single mother ka ba? Opo, sir. Kaya kailangan ko pong magdoble kayo dahil kung hindi, magugutom mo ang anak ko. O sino mag-aalaga sa anak mo kapag nagtatrabaho ka? Yung hipag ko po. Margie, tinatanong kita ng ganyan kasi ang nanay ko, single mother din. At itinaguyod niya ako mag-isa. Pero hindi yun naging madali. Kaya alam kong hindi rin magiging madali para sa'yo. Wala po akong hindi gagawin para sa anak ko, sir. Minsan na ho ako nagkamali dahil sa pagiging mapuso ko at sa pagtitiwala sa isang tao na hindi naman ako kayang panindigan. At dahil doon, lalaking walang ama ang anak ko. Kaya gusto ko pong bumawi sa kanya sa pamamagitan nito. Gusto kong gawin ang lahat para maibigay sa kanya ang maayos na buhay na nararapat sa kanya. Okay, sige. Magsimula ka na bukas. Talaga, sir? Ay, salamat. Maraming salamat po. Oh, may bisita ka. Sinong... Maiwan ko muna kayo. Anong ginagawa mo rito? Margie, Bakit? si Mama, Bakit ang nangyari sa mama mo? sabi ng doktor, may taning ng buhay niya. Eh, ano ngayon? Margie, 5 taon na mula nang umalis ka sa bahay. Mula nang magkahiwalay tayo. Baka pwedeng patawarin mo na si Mama. Sabi ng mga tiyahin ko, maaaring nakakadagdag pa sa paghihirap niya ngayon ang galit na nararamdaman mo sa kanya. Kaya sana mapatawad mo na si Mama. 5 taon na ang nakalilipas. Pero kung magsalita ka, parang palagi akong may utang sa inyo. Parang palaging ako ang may kasalanan. For your information, napatawad ko na matagal na ang mama mo. Pati ikaw. At kahit ni minsan, hindi kayo humingi ng tawad sa mga ginawa niyo sa akin. Baka naman pwedeng bisitahin mo siya para gumaan ang pakiramdam niya. Naaawa na ako sa kalagayan ni Mama. Hoy, Dexter! Ang kapal naman ng mukha mo. Nung lumayas ako sa inyo, ni minsan ba sinilip mo ang kalagayan namin ng anak ko? Ha? Nag-alala ka man lang ba kung kumakain kami? Ni anino mo nga hindi ko nakita eh. Tapos ngayon, gusto mong suyuin ko ang nanay mo? Kung naghihirap man siya ngayon, hindi yun dahil sa akin, kundi dahil sa kanya. Umalis ka na dito. At uulitin ko, pinatawad ko na kayo. Maayos na buhay ko. Kung may dapat man kayong gawin, yun ay humingi ng tawad sa Diyos at hindi sa akin. Mula ng araw na yon, wala na akong balita kay Dexter. At masaya ako na tuluyan na siyang nawala sa buhay ko at ng aking anak. Kung may pagmamalaki man ako ngayon, yun ay ang katotohanan na nagawa kong mailayo ang aking anak sa presensya ng mga taong magdudulot lang sa amin ng hirap at pagdurusa. Ako po si Margie at ito ang aking buhay. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan nating magtiis. Kailangang alam natin kung kailan tayo aalis sa sitwasyong hindi na nagdudulot ng mabuti sa ating buhay.
mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Jun Ligaspi, at Jenaline de la Cruz sa papel na Margie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kwento ng buhay, ang kapupulutan ng aral ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Sally. Isa akong sekretarya. Ilang kumpanya na rin ang aking pinasukan. Ngunit kusa ko ring iniwan. Kasi naman, niligawan ako ng mga naging boss ko. Hanggang sa mapadpad ako sa kumpanya ni Sir Alfonso Montenegro. Mabait si Sir Alfonso. At dahil wala na akong ama, madaling napalapit sa kanya ang aking loob. Dito ko po sisimulan ang aking paglalahad. How do you feel now, sir? Maayos na ang pakiramdam ko, Sally. Ako, kinabahan po ako nung makita kong sinusumpong na naman kayo. Salamat sa pagsama at pagtulong mo sa akin, ha? Okay lang po yan, sir. Okay. Boss ko po kayo eh. Okay, pwede mo na akong iwan. Don't worry about me, sir. Aalis po ako pag uuwi na kayo. Kasi ibig sabihin, malakas na kayo. Maalalahanin ka talaga. Mapalad ang mga magulang mo sa'yo. Ulila na po ako sa ama, sir. Kami na lang po ni inay ang magkasama. Dahil may asawa ng 2 kong kapatid. Sir Alfonso, alam na po ba ni Ma'am Olivia ang tungkol... Hindi. Hindi pa ako handang sabihin sa kanya. Sally, lunchtime na. Tara, sabay na tayo mag-lunch. Pasensya na, Randy. Hindi pwede eh. Ikaw naman, oh. Lagi mo na lang akong tinatanggihan. Wala ka lang naman gagawin, di ba? Oo nga. Kaso, niyayaya ako ni Sir Alfonso na sabayan siya mag-lunch. Ha? Sige ha, pupuntahan ko na siya. Aba! Lagi na lang siyang kasabay ni Sir Alfonso. Ha? Kung hindi sa lunch, sa merienda. Ba? Sumusobra na yata ang closeness nila. Randy, tara, kain tayo. Pagmamaya pa, punuan na sa kantin nitong office. Huwag mo nang isipin si Sally. Obvious naman na hindi kanya type eh. Tanggapin mo na lang yun. Alam mo, naiintriga ako sa sobrang pagiging close nila ng boss natin. Parang may something eh. Kinabi ka na naman, anak. Pasensya na po, inay. Di ba sabi ko naman sa inyo nang tumawag ako kanina, sinumpong ulit ng sakit niya si Sir Alfonso? Oo, naunawaan ko naman yun. Tinulungan mo uli siya. Opo. Oh, ano, kumain ka na ba? Opo, sinabayan ko po siyang mag-dinner sa office. Nasa province daw po kasi misis niya eh. Kaya wala siyang makakasama sa bahay. Kaya sa office na siya kumain. Anak, hindi naman sa nakikialam ako. Pero dapat sabihin na niya sa kanya misis ang kalagayan niya. Karapatan ng asawa niya na malaman yun. Sinabi ko na po yan sa boss ko, Nay. Pero ang sabi niya, humahanap pa raw siya ng magandang pagkakataon. Ayaw niyang biglain ng kanyang asawa. Ako, mahal na mahal niya si Ma'am. Kung maaari nga lang, ayaw niyang bigyan niyo ng problema
Ang bait pala ng boss mo. Ay, opo, Nay. Mabait po talaga siya sa aming lahat. Kaya nga po, napalapit ang loob ko sa kanya. Sana minsan, maisama mo siya rito na makilala ko naman. Alfonso, halika nga. Oh. Ba't nagagalit ka na naman, Olivia? Ang aga-aga. Dahil sa panyong ito na nakuha ko sa bulsa mo. Ha? Kanino to? Sa babae mo? Ha? Nagkakamali ka. Olivia, mula nung ikasal tayo, naging tapat ako sa iyo. Sinungaling! Magaling ka magtago. Kaya hindi kita nahuhuli sa akto. Hindi totoo yan. O kung ganon, kanino ang panyong ito? Bakit nasa bulsa mo? Hindi ko maaari sabihin sa kanya na panyo ni Sally yung Ano? sinamit sa pagpunas ng pawis ko. Hindi ka makasagot dyan. Dahil huli ka na. Isang kaibigan lang ang may-ari niya. O sinong kaibigan? Sabihin mo sa akin para maniwala ako sa'yo. Sinusubaybayan mo si Sally at Sir? Bakit mong ginagawa yun, Randy? Dahil may hinala ako na may relasyon sila eh. Ano? Kaya malapit sila sa isa't isa. Pambihira ka naman. Wala naman sa tipo ni Sally ang gagawa ng ganun. Malay natin kung na-develop na siya kay Sir Alfonso. Meron namang pangyayaring ganun ha, di Pero ba? hindi ako naniniwala na magagawa ni Sally makipagrelasyon sa may asawa. Maaring nadadala ka lang ng selos mo, Randy. Dahil sabi mo sa akin last time, tinapat ka ni Sally na wala pa sa isip niya ang pag-ibig. Basta, ipagpapatuloy ko ang pagsubaybay sa kanila. At kapag nalaman kong tama ako, isusumbong ko sila sa asawa ni Sir Alfonso. Sally, Sir, nanghihina ako. gusto niyo po bang tawagan ko ang doktor ninyo? Hindi. Huwag. Ayoko malaman dito sa office na may sakit ako. Baka makarating yun sa asawa ko. Pero sir, Umi-epekto na naman ang gamot na ininom ko. Magpapahinga na lang muna ako dito. okay, sige po. Tawagin lang po ninyo ako kung okay na kayo at aalis na tayo. Gabi na nang umalis sina Sally at Sir Alfonso sa opisina. Bago sila umalis, nagtagal muna sila sa room ni Sir Alfonso. Anong ginawa nila ron? At ngayon naman, initid uli ni Sir si Sally dito sa kanilang bahay. Ha? Talagang tama ako. May relasyon sila. Tatawagan ko si Ma'am Olivia. Kailangan malaman na niya lahat. Ma'am Olivia, si Randy po ito. Isa po sa mga tauhan niyo sa opisina. Bakit mo ako tinawagan? Hindi naman ako nagpapatakbo sa office. May mahalagang bagay po kayong dapat malaman. Narito na tayo sa lugar na sinabi mo, Randy. Yung bahay po ng may pintong pula. Doon po nakatira si Sally. Ang karelasyon po ni Sir Alfonso. Ayun po, yung kotse ni Sir, oh. Nakaparada sa tapat ng bahay nila. Ang mga walang hiya. Talagang niloloko nila ako. Oh, Makikita nila sa akin ngayon. Ma'am Olivia, huminahon po sana kayo. Sure po ba kayo, sir? Nakaya niyo nang magmaneho? Oo, Sally. Oo. Dapat pala hindi niyo na ako inihati dito sa amin. Naatraso tuloy kayo ng gusto sa pag-uwi. Kung hindi kita inihatid, malamang na disgrasya ako. Dahil sa daan ako aabuti ng pagsakit ng ulo ko. Sa bagay po. Sir, salamat po ulit ho. Salamat din uli sa inyo ng nanay mo, ha? Oh, tutuloy na ako. Sige Magaling? po. Oh,
Ang gandang eksena. Sir, si Ma'am Olivia. Sinabi ko na ba niloloko mo ako. At ang sekretarya mo pang itong karelasyon mo? Olivia, huwag kang mag-iiskandalo dito. Mali ang iniisip mo. Isang mabuting sekretarya si Sally. Sinungaling! Huwag mo na magtanggol ang malanding yan! Huwag po kayo magsalita ng ganyan, ma'am. Wala po kaming relasyon ni Sir. Tumigil ka! Hindi mo dapat sinampal si Sally. Nakakaya ang ginawa mo. Ha? Ako pa? Ako pa ngayon ang nakakahiya? Ano ang kaguluhan nito? At ikaw ang babae ka. Bakit mo sinampal ang anak ko, ha? Inay, siya po ang asawa ni Sir Alfonso, si Ma'am Olivia. Edita? Ikaw ba si Edita? Oo, ako nga. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Olivia, ang kaibigan mo. At madalas kasama nung araw. Olivia? Magkaibigan kayo? Paano po nangyari yun? Kapitbahay namin sila nung mga bata pa kami, anak. Nagkahiwalay na lamang kami nung magdalaga na. At anak mo pala si Sally? Oo. At mapapatunayan ko, wala silang relasyon ng asawa mo. Tapat ako sa iyo, Olivia. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan pa tayo magkikita uli, Olivia. I'm sorry, Editha. Hindi ko alam na may sakit pala ang asawa ko. Sa sobrang pagkaselos ako ng pagbintangan ko si Sally na anak mo pala. Ay, nakakahiya talaga ako. Walang mabuting ibubunga ang pagiging sobrang selosa. Oo nga, alam ko. Kaya nga, talaga magbabago na ako ngayon. Maswerte ka. Mahal ka ni Alfonso. Tinanggap niya ang ugali mo. Mahal na mahal ko rin siya. Siguro kaya ako ganito dahil meron akong diferensya. Hindi ko siya nabigyan ng anak. Magtiwala ka sa kanya, Olivia. Tapat siya sa'yo. At sana, samahan mo siya sa kanyang pagpapagamot. Ang sama mo, Randy. Sorry. Ang dumi talaga ng isip mo. Ikaw pala nagsulsul kay Ma'am Olivia na may relasyon kami ni Sir Alfonso? Sally, I'm sorry. Nadala kasi ko ng selos eh. Akala ko kasi kaya ayaw mo sa akin dahil kay Sir Alfonso. Hindi ko naman alam na may brain tumor siya eh. Hindi kita sinagot dahil wala pa sa isip ko ang tungkol sa pag-ibig. Pero tama lang pala na huwag kitang tanggapin. Nakaka-turn off ka. Sally! Alam mo kahit kaibigan, hindi na kita maaaring tanggapin. Chismoso. Dahil sa kahihiyan, umalis si Randy sa kumpanyang pinapasukan namin. Muli namang nanumbalik ang magandang pagkakaibigan ni na Inay at Tita Olivia. Ako naman, lalong naging malapit sa kanilang pamilya. Kami ni Inay ang naging kaagapay nila hanggang maoperahan at gumaling si Tito Alfonso. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Sally. At ito ang aking buhay. Ang panibug ko ay laso na sumisira sa magandang relasyon, kaya ito'y hindi dapat pangibabawin. Mga nagsiganap: Susan Robles, Yonel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sally. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mier.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.